To be frank with you, I don't really like multi-level marketing because of the sad experiences that I encountered in the past. Pero nung in-introduce niya sa akin, I realized that ang karamihan sa atin is the main reason why we invite people to a gathering like this is because of 4 reasons. Una, I'm sharing this with you para kung in the future you will be invited. Hindi na yung term by natin is we have to make a paradigm shift. Hindi yung i-close agad natin. Una is yung mga tao ayaw nila because of the sad experience in the past. Yung mga negative words na mga stories about multi-level marketing, yun ang nagpatitrigger na umi-escapo sila sa mga invitation. No? If you notice it, yes, ang unang tawa, pero pangalawang tawa, bigla na lang nagkasakit, di ba? Yun ang una. Pangalawa is because of pride. Karamihan din sa atin, kinahiya nila yung multi-level marketing eh. Para sa kanila, it's just for the ordinary people, those with low salary. Pero yun ang pagkakamali nila. Pangatlo is masyado tayong occupied sa ibang activities. We don't know how to prioritize. Dapat we should think of how to prioritize. Ano ba yung mga activities na magpapaganda ng buhay natin, magpa-change ng buhay natin? Hindi yung ayaw mo kasi may ayaw mong mintisin yung teleserye, di ba? Correct. Kaya dapat we should think of quality time. We should know how to invest our time properly. Hindi yung puro entertainment na lang yung iniisip natin. In other words, para sa akin, multi-level marketing, which we will discuss later on, is the right opportunity for you to shorten your stay in Dubai. Sino ba sa atin ang gusto umuwi ng Pilipinas sa maaga? Sino ba sa atin ang gustong mag-retire young at saka retire rich? Diba? Gusto natin. Ayaw natin na pag-uwi, failure ka pa rin. The main reason why you left the Philippines is because you want to have a greener pasture. Pag dito, ang notice ko sa atin, ayaw kong sirain yung image sa mga Pilipino, but I just would like to share with you, this is what I observed. Nung pagdating natin dito, visit visa, di ba? Ngayon, ano makikita mo sa room? Kung wala kang pera, siyempre, with space, di ba? Nakikita mo yung mga kasama natin who has been working here for 5 years, 4 years, laptop, di ba? BlackBerry. No? Ngayon, pag meron ng trabaho, anong mauna? iPhone. Bibili ng iPhone, laptop, BlackBerry. Kasi yung sense of belongingness ba? No? Kaya dapat, if you want to be better than the rest, try to discover opportunities that would make our lives better. Hindi lang yung entertainment lang yung iniisip natin. No? Think of how to get the best in life, the shortest possible time. Hindi yung abot tayo ng 30 years dito. No? Okay lang kung minigusyo ka tulad ni Badam. Kung empleyado lang tayo, ang pangit sa empleyado lang is, pag matanda na tayo, imagine, kung 30 years ka na ngayon, plus 30, kasi hindi pa na-realize yung dreams natin, you will be replaced with a better one, you will be replaced with a younger one, and you will be replaced with a cheaper one. Kaya, pakinggan natin ang speaker natin mamaya. We will learn a lot from him to shorten our stay in Dubai and to change our life for the better. Thank you. Na-silent na po ba natin mga mobile natin? Gusto ko ipakilala sa inyo yung speaker natin ngayon. Since 21 years old po siya, nag-network na po siya. Actually, sabi po sa akin, as he shared to me, nakatira daw po sila sa squatters ba, Brad? Tapos, yung katotohanan nga behind it, wherein naspatan siya na isang magaling na networker na itong taong to potential to. Actually, sabi nga daw, tingnan ko nga, nagtitinda nga lang daw siya ng palamig nun, pero meron siyang achievement. Wherein at his early age, he were able to overcome yung circumstances na yun, wherein para sa atin, napakahirap mangyari. Kasi pag ikaw, kumbaga, ganun lang ikaw, ano ka sa ganun sitwasyon, for sure, ang influences mo, ganun din, di ba? Very limited ka, ang mga kaibigan mo, limited din. Ang personality mo, limited din. Lahat ng bagay, limited. Pero pag merong taong umabot sa'yo sa ganung kalagayan, tapos tinulungan ka niya, nakita yung potential sa'yo, take it as a blessing from God. Kasi, kumbaga,
ang hirap ng tinatawag na turnaround eh. Pero lahat-lahat ng magagaling, mayaman ng tao, nag-umpisa sa wala. So, introduce ko na po sa inyo si Marco Vargas. Morning po. Morning. Papakilala ko lang po sa inyo kung sino. Ako po si Mark Vargas. At the age of 21 po, nag-network ako. Pero bago ko makita yung network na yun, nung 40 years old po ako, yung father ko nag-forever living. Kaso hindi po naging successful. So negative po yung tingin ko sa pagiging isang networker o sa isang negosyong networking. So 3 buwan ko po tinaguan yung networking. 3 buwan ko po tinaguan kasi yung best friend ko na ako mahirap na ako eh. Siguro mas mahirap pa yun. Ako pa yung tumutulong sa kanya. Pero nagawa niya kumita ng 30,000 to 40,000 a week. Sino pong pamilyar sa Legacy? Sa Pilipinas. Narinig lang. Legacy po yung kumpanya namin. 2006 na tayo. Kasi 2003 po kami yung nagkano. Ang ID number ko po is 23,700. Tanda ko po, napakailalim na po ako. Pero kumikita po ako ng 40,000 isang linggo. Kumita po ako ng 1.2 million sa pag-aaral ko po sarili ko. Take note po, nung nag-legacy po ako, second year high school lang ang tinapos ko. Kasi wala po kaming pera. Gano'ng kasakit po para sa isang katulad ko na hindi makapag-aaral. Kailangan mo magsakripisyo. Diba? Binigyan lang po ako ng isang pagkakataon ng upline ko, si Mark Dapiton, na ganito lang po, nag-share lang po ako. Hindi po siya makapaniwala, merong isang tindero ng palamig na gustong magbago yung buhay. Ngayon, bago po simulan to, meron lang po akong konting giling sa inyo kasi medyo siloso po ako. Yung cellphone po natin, silent po natin. Saka yung kung may mga tanong po kayo, set aside nyo muna. Pagkatapos po nung discussion ko, saka nyo po i-raise yung mga tanong nyo para dire-diretso tayo. Okay po ba yun? Sino po yung mga dati ng networker? Yung dati ng networker. Taas po, huwag po yung yan. Yan. Kung alam nyo na to, tahimik tayo dyan. Diba? Yung mga hindi po naaalam, pabayaan po natin mga. Huwag po tayong acne. Yung ano yung acne? Attitude ng Pilipino yun eh. Alam ko na yan. Kung alam mo na to, dapat ginagawa mo to. Kung alam mo to, dapat ikaw yung nagsasalita rin. Tama mali. Diba? Simulan ko po sa lahat. Yung mga bago po, medyo mahirap po yung pwesto natin. Para kitang-kita nyo po. Para kitang-kita nyo po. Mark, hindi siya pwede ilagay sa upuan? Nasa upuan na po. Ano sa upuan na? Kita nyo po ba? Kailangan ko na. Hikitarin na. Tabingin ng konti. Sabihin ng konti yan. Simulan po natin sa 5 fingers. Okay? Dito po sa 5 fingers, dito pumapasok kung paano po mag-invite. Kung paano mo po magsarado ng deal. Kasi lahat po tayo, kasi sabi nga po ng mga upline dito, sabog po yung laminahin kahit walang boom. Okay po sa akin yun, pero para sa akin po, masasabog po to, mas magiging malaki po, mas magiging mabilis yung paglaki ng grupo kung alam po natin yung tamang proseso. Kasi kung ikaw marunong ka magpasali, pero hindi mo alam kung paano i-motivate yung downline mo, wala din pong kwenta. Pinagkakitaan mo lang siya ng isang beses. Tama mali. Tama. Natutulog yung tao sa bahay nila, ginising-gising mo yung pangarap, pagdating sa uli, hindi mo naman pala tutulungan. Kasi bakit? Hindi mo alam paano mag-manage. Hindi mo alam paano magturo. Hindi mo alam paano magsali ng kaalaman sa kanya. Ang alam mo lang patakboy yung sarili mo. Tama mali. Tama. Okay? Unang-una po, kailangan po natin ng prospect list. Okay? Number 1 po, kailangan po natin ng prospect list. Ika-categorize po natin siya ng A, B, tsaka C. Okay? Ano po itong si A? Ito po itong si A, yan po yung mga tao o yung mga kaibigan mo na nandito sa Dubai o yung mga kilala mo na positibo. Yung hindi siya naghahanap ng resulta o hindi siya matanong na yung tipong
Para talon tayo sa building. Ang sagot kailan? Now na? Yung mga tipong gano'n. Diba? Ililista mo po siya rito. Ililista mo po siya rito. Siya po yung unang i-invitein mo. Ito pong si B, ito po yung naghahanap ng resulta. Okay? Kumita ka na ba dyan? May nangyari na ba sa'yo? Do you think, pag napasali mo to si A, yung grupo ng friends mo na nasa A, may resulta ka wala? Siyempre meron. Pasali mo sila eh. Do you think, si B sasali? Sasali, kasi may resulta kayo, ito yung hinahanap niya eh. Itong si C, ang tawag po namin dito, WB. Ano po itong WB? Walang bilang. Yan po yung mga walang bilang na kaibigan. O yung mga walang bilang na kakilala mo. Na ang tanging alam is maging negatibo. Diba? Okay lang po yan. Sila po yung gawin yung bread and butter para magtagumpay. Okay po? Pangalawa po is auto-invite. Auto-invite po. Paano po ba ang tamang pag-i-invite? Ang tama pong pag-i-invite, kailangan gagamit po kayo ng form. Hindi po kayo kuha ng form para magpalista. Dito po yan. Lalabas po dito yung family, occupation, recreation, message. Tama, mali. Ngayon po, para saan po yan? Tatanong nyo sa akin. Ngayon po, pag kayo po kumausap ng tao, huwag nyo po agad nilalatag negosyo. Huwag nyo po nilalatag agad yung produkto natin. Kumuha po muna kayo ng mensahe. Halimbawa po, kaibigan mo, nandito sa Dubai. Nakita nyo, nakasalubong mo isang beses. O dati yung katrabaho. Pare, kamusta na trabaho natin? Eto, ikaws pa rin. Kulang pa rin yung kita. Pang, may message. Nangailangan ng pera. Gusto ng sideline. Gustong kumita. Pwede mo mapasali, hindi? Pwede. Diba? Ganun po ang form. Doon nyo po sila i-categorize. Ililista nyo lang po at titirahin nyo lang po sila kung saan nyo sila pwedeng tirahin na itatanong mo kung anong pwede mo itanong sa kanila para makuha mo yung message. Kasi hindi po pwedeng banat ka na ng banat, present ka na ng present kasi sayang po yung mga tao. Diba? Imbis na mapapasali mo na nawawala pa po. Okay? Number 3 po, dapat is, ano po yung is? Keep it short and simple. Diba? Huwag po tayong, una-una po, huwag po tayong mag-invite sa telepono. Number 1 rule po namin yun, huwag po tayo mag-invite sa telepono. Kasi minsan po yung nangyayari, pag sa telepono na nag-invite, ganito po nangyayari. O pre, meron ako negosyo. Madali yan to, kumuha ka ng ballpen. Oo, basta mag-drawing ka ng bilog. Kasi isang bilog dito, diretso, tas ganyan. Ang pangit eh, hindi niya naiintindihan. Diba? Maganda po, tawagan nyo, iset nyo para maibit nyo siya. Meron akong gustong ilatag sa'yo. Pag nagustuhan mo, pagtulungan natin. Pag ayaw mo, walang commitment. Lagi nyo po magkakalimutan yung salitang tulong. Hindi po ako texter ha, bakit ganyan po yung salitang tulong. Ito kasi dalawa kayo. Hindi nyo siya pababayaan. Mula sa araw na mag-umpisa siya, mula sa araw na mag-sign up siya, hanggang sa matapos, o hanggang sa yumaman siya, magkasama po kayo. Kaya ganito po yung spelling namin na tulong. Number 4 po, 24 hours rules follow-up. Paano po tumatakbo yan? Kasi yung iba po sa atin, napresenta po, ang galing naman nag-represent, ang galing ng speaker. Ang problema po, hindi po marunong mag-follow up. Diba? Hindi po marunong mag-follow up. Ganito po magpa-follow up. Huwag na huwag mo i-text. Pag uwi, pag hinatid mo, kaya hinatid mo dito, ako ng text po, kamusta ka na? Nakauwi ka ba ng maayos? Hanggang dun lang po. Huwag po kayong mag-text, oh, kamusta? Kailan ka ba sasali? Kasi ang aim lang na nasa utak mo is pasalihin lang. Yun lang ang tatatak sa isip niya. At pag nag-follow up po kayo, bawal, si Abjo po yung muling nakausap. O kaya si Sir. Naalala mo ba yung muling kumausap sa'yo, si Abjo? Oo, sasabihin niya, oo. Alam mo ba, sabi niya, nakikita niya yung sarili niya sa'yo. Nung nag-uumpisa siya. Ano pong ibig sabihin nun? Binubus niyo po yung self-confidence. Gumagawa po kayo, binubuo niyo po yung self-confidence niya. Ibig sabihin, may potential siya. Diba? Ganun po magpa-follow up. First day in the morning, ang text po, pangalawa, kamusta? Kailan po natin pagtutulungan ni negosyo?
Yun po yung tamang proseso ng pagpapalo up. Number 5 po, yung closing the deal. Yan. Yung closing the deal po. Closing the deal po. Dito po, eto pong tulong na to dapat dito po inangat ko lang po. Yung closing the deal po, diyan po lumalabas talaga yung tulungan. At pag closing the deal po, wag niyo pong hahayaan na yung taong invite nyo, hindi nyo makakausap. Kaya kung bakit may training na ganito, para kayo po matutunan nyo, maipasa po namin sa inyo kung paano po kami magsalita. Isipin nyo po, na-imagine nyo po ba dati ganito marunong ako magsalita? Hindi po. Nakikinig lang din po ako dati. Pero inaral ko lang din po. Ilang taon na po? 2003. May 10 taon na po nakakalipas. Pero hanggang ngayon po, nasa utak ko pa rin po. At ina-apply ko, hindi lang sa networking, sa pang-araw-araw na buhay ko, kung ano yung mga natutunan ko nung mga nakaraang taon at yung mga natutunan ko sa networking. Hindi nyo lang po ito magagamit sa networking, magagamit nyo rin po ito sa personal yung buhay. Okay po ba? Malinaw po ba? Malabo? Malinaw. Yan. Ngayon po, dito po tayo sa mahalaga. Hanggang number 3 lang, ha? Number 3 po. May mag-move O, yung 3 lang. O, dito muna. Sige, bakas lang. Muna tayo sa taas. Pangalawa po, dito na po tayo. Papasok po tayo sa attitude. Yan. Kailangan po pala sa networking o isang individual, kailangan po, mayaman o mahirap, kailangan pala ang attitude mo 100%. Bakit 100%? Kilala niyo po si Mike Tyson? Yes. Mayaman hindi. Yan. Mayaman po. Ano po nangyari? Naghirap hindi. Alam mo bakit? Kasi bagsak po yung attitude niya. Title holder po siya. Magaling po siyang boksingero, pero ano pong ginawa niya? Na-abuse, diba? Nang rape, drugs. Bagsak po yung attitude. Bakit Mark 100%? Alam niyo po ba bakit tandaan to? Sabay-sabay po tayo bilang po tayo. Pang ilang letters sa alphabet yung A? 1. Yung T po? 20. 20. So 20 po. Yung I? 9. 9. So 20 po. Yung U? 21 po. Yung D? 4. 5. O, bilang po tayo 41 plus 9, 50. 70. Plus 40 plus 21, 91. Plus 9, 100 po. Ibig sabihin po, 100%. Hindi ko po dinauble yung D para maging 100. Ganito po talaga yung spelling ito, di ba? Ganyan po, di ba? Napakagaling po. Di ba? Kailangan po pala 100%. Bakit kailangan 100% yung attitude natin? Kung ikaw magaling ka, kung engineer ka, arkitekto ka, nurse ka, doktor ka, sa usapan ng profesyon mo, kinig ako sa'yo. Profesyon mo yan Pero sa usapang networking, sa usapang negosyo, kinig ka sa apply mo. Kasi siya nauna sa'yo Siya yung tutulong sa'yo. Alam mo kung bakit ko sinabi yun? Kasi mismo sa akin nangyari po. Hindi po ako nakinig sa apply ko sa loob ng 2 buwan. Good news, 80 po ang in-invite ko. Napakalaki po ng kinita ko sa 80 yan. 80 invite, walang palya po yan. 80 invite, good news, itlog. 0 po, alam mo bakit? Kasi hindi po ako nakikinig Bagsak po yung attitude ko. Kasi ang alam ko sa sarili ko, mas magaling ako. Kasi mas kaya kong gumawa ng pera sa kanya Pero hindi ko alam pala, kailangan pala sa networking, kailangan pala sa isang negosyo, kailangan pala empty glass ka. Kasi pag punong-puno ka, sinalinan ka, tapon lahat. Tama mali. Di ba? 2 buwan po, hindi po ako nakinig. Pero nung sabi ko po sa upline ko, i-accept ko po lahat. Binaba ko po yung pride ko. Kinain ko po lahat. Unang check-in ko po, 1,000 lang po, 1 linggo. Pwede na? Para sa isang 20 anyos, na dating titero ng palamig, pwede na. Pangalawang check-in ko po, maliit lang, 2,000. Pwede na po. Linggo po yan pangatlo, 4,000. Nakikinig na po ako niyan Sunod po dyan,
12,000. Nagkasalita na po ako. Sunod po dito, speaker na po ako, 18,000. 30,000, nag-share na po ako. 40, tinutur na po ako ng Zamboanga, Cebu, Iloilo, Davao, Baguio. Nag-share na po ako. Ang bayad po sa akin maliit lang. 15,000 sa 3 araw. Kasama accommodation, pagkain lahat. Plus yung commission. Plus po, yung speaker lang po yun ha. Hindi ko po linya yun. Ibang linya po yun ang apply ko. Pero may bayad po sa akin 15,000. Pagkatapos ko po mag-speaker ng ganito, aabot lang po sa akin yung ticket. May alas 3 po na madaling araw, lilipad na ako muna sa Buanga o saan niya ako sundalin. Yun po yung commitment ko. Okay po? Kailangan po attitude 100% ha. Bago po ituloy sa susunod na topic po. Pamilyar po ba kayo sa... Kaya kasi ako naniniwala po kasi pagputok ng araw, may dalawang hayop na tumatakbo. Nadaling po muna sa kwento para medyo umaba tayo. Pagputok ng araw, may dalawang hayop na tumatakbo. Isang zebra at isang leon. Tanong ko lang po, sino po yung mabilis tumakbo sa kanilang dalawa? Yung zebra o yung leon? Yun. Yung leon, di ba? Kasi hunter po siya eh. Pero pagdating po ng gabi, magtatawa po kayo, hindi po sila magkaabutan. Hindi po maabutan yung zebra yung leon. Ay, hindi po maabutan yung leon yung zebra. Bakit po kaya? May idea po kayo? Kasi po, yung leon tumatakbo para sa pagkain niya. Yung zebra tumatakbo para sa buhay niya. Dalhin po natin sa networking. Kung ito ginagawa mo para sa pagkain mo, para sa mga material na bagay, good news makukuha mo. Makukuha mo guys, pero hindi para sa buhay mo. Pero kung ikaw yung zebra, ginagawa mo to, lahat ng motivation mo, nasa paa mo, nasa ulo mo, nasa puso mo, gagawin mo to para sa buhay mo. Tama mali. Tama. Diba? Kasi minsan, ginagawa natin, hindi natin alam kung bakit natin ginagawa to eh. Diba? Nakakita na ba kayo ng isang kumpulan ng aso? Yung pag kumahol yung isa, kakahol lahat. Pero hindi naman nila alam kung bakit sila kumakahol. Isang aso lang alam nila ang nakakalam kung bakit siya kumakahol. Nakikikahol lang yung iba. Sana hindi po tayo ganun. Ay, malakas yung dami na yun sa bugagan. Punta tayo dyan, sali tayo dyan, pero hindi natin alam kung bakit. Diba? Lahat po ba tayo may goal? Lahat po ba tayo may goal? Sure? Ako meron. Sure? Sure po kayo? Yes. Sir, anong goal nyo, sir? Wala kang goal, sir. Sir, anong goal mo, sir? Ay, ma'am. Wala rin. Wala ka rin goal. Sino yung nagsasabi may goal, sir? Ano pong goal nyo? Palimaman. Wala ka po kayong goal, ma'am. Sir, ano pong goal nyo? Wala ka na kung Ano pong goal nyo, sir? Sige, okay lang po. Ano pong goal nyo? Wala rin po kayong goal. Dapat po ang goal natin, smart. Dapat po nasa harap mo. Di ba? Ako, tanongin niyo po anong goal ko. Pulol mo. At the age of 30 po, makabili ako uli ng pangalawang bahay, isang sasakyan, at magkaroon po ako ng isang negosyo. Yun po ang goal ko, nasa harap ko. Yun ang goal ko eh. Ang sinabi niyo lang po, yumaman. O kasi meron na akong ano eh. Specific, smart, attainable, realistic, time-bounded. Yun po yung Pangatlong konti, pang-apat na mansyon. yung po, sorry po dita, sorry po. Hindi, okay. Yung po dapat yung goal. Dapat po naka-expect po, di ba? Dapat po nasa harap mo, hindi tatanungin ka anong goal mo. Kasi ako every time na tinatanong ako ng apply ko dati, si Mark Dapiton. Si Mark Dapiton po, bibigyan ko lang po kayo ng konting background kahit hindi po natin siya nakasama. Ang kinita niya po sa legacy, sa loob ng 4 na taon, konti lang po. Kumita po siya ng 100 million. Uy. 4 na taon. 4 na taon. Nasaan na siya? Maliit lang po ang kinikita niya. Kumikita po siya ng 850,000 every week. Wala na po siya nagagawa niyan. Bangga na po lagi. Flash out po lagi. Yung dalawang ulo niya lagi pong flash out. Yung ibang cheque, akit na po sa kumpanya. 850 po. Ang bahay niya po, 14 million glass house. Pero itong taon to, first year college lang ang tinapos.
at dating titiga PNR compound. Ano po meron sa PNR compound? Starbucks. Hotel. Diba? 3 days ng tren po. Tiga doon po si Mark Dapiton. Yun po yung background niya. Pero kung bakit niya nagawa to, kasi po, determinado siya. Kasi alam, sabi niya, naka-Escalade po siya, naka-Ferrari po siya ngayon. Pero alam mo, sabi niya sa akin, Mark, kahit meron akong 100M na kinita, malungkot ako, alam mo bakit. Kasi bago ko narating to, bago napunta sa akin lahat to, yung isang tao na negatibo sa akin, nakuha ko man to lahat, may Escalade man ako, may 14 million ako na bahay, ni isang tornilyo nun, hindi nakita ng lolo ko. Diba guys? Kaya kung tayo may mga mahal po tayo sa buhay ngayon, kung ginagawa mo to para sa kanila, guys, ihataw mo na. Itodo mo na. Kasi kung isang taon, 3 taon, 2 taon, magsasakripisyo ka sa laminate o sa negosyo to, sa networking na to, bakit hindi? Kung the rest of your life, magiging maayos, tama mali. Diba? Nagkasakripisyo nga tayo sa magkano sahod. Kasi sabihin natin, malaki yung sahod mo, 15,000 dirhams. Napakalaki, tama mali. Pero ang tanong, masaya ka ba? Siguro, sa aspetong pera, masaya ka. Pero sa puso mo, malayo ka sa pamilya mo, guys. Hanggang kailan? Hanggang kailan mo nakikita yung sarili mo magtatrabaho sa ibang bansa? Diba? Hanggang kailan ka magpapaalila? Ako ang asawa ko po nurse. Pero hindi ko po pinagpupunta sa, hindi ko po dinadala sa ibang bansa. Doon ka lang sa Pilipinas. Doon ka lang sa bahay. Alam mo kung bakit? Ayoko pong mangyari na, nurse siya, graduate po siya. Sabi niya sa akin, hindi ko mag-graduate yung pinag-aralan ko. Sabi ko, okay lang. Kaysa naman maghuhugas ka ng puwet ng ibang tao. Diba? Isipin mo, yung puwet ko nga, hindi niya nahugasan eh. Kasi hugasan yung puwet ng ibang tao. Napakasakit, diba? Hanggang kailan? Hanggang kailan po tayo magsasakripisyo sa ibang bansa? Hatawin po natin to 4 na taon, bigyan po natin ng time limit. 4 na taon lang. 15 years? Sabi natin yung kay Abjo, 15 years. Sa atin, 4 na taon lang, guys. 4 na taon lang. 5 million. Worst case scenario. Pwede na hindi. Worst case scenario. 4 na taon, 5 million. Meron ka 5 million. Bayad yung kondo niya. Diba? Ah. Isipin mo, sa 15,000 dirhams, hindi pa labas lahat yan eh. Alam mo, tawag ko rito, KF. Kahit ganito kalaki sahod mo, tawag ko dyan KF. Kilig factor. Pinakikilig ka lang ng boss mo. Guys, wala pa yung kotse dyan, wala pa yung bahay dyan, wala pa yung sabon dyan. Saan ka nakatira? Sa Kaing? Pag nag-text ka, sa club mo na lang, o house na meet. Diba? Siyempre, kung anong laki ng kita mo, tumataas din ang lifestyle mo. Correct. Diba? Yes. Kung dati ang sahod mo, 1-2 lang, KFC ka lang kumakain, ngayon hindi. Kung dati bed space ka, malamang naka-flat ka na rito. Tama mali. Kung dito, minum ka na red doors, 3 lang, malamang kahon-kahon na rito. Diba? Yun po yung buhay. Yun po yung dapat nating makita kung bakit kailangan natin gawin to, kung bakit kailangan nating hatawin to. Kasi yung iba, sige, hindi mo na ako mag-i-invite ngayon, okay lang. Diba? Hindi ako makapag-invite kasi malamig eh. Pag uminit. Sobrang init, hindi talaga ako makapag-invite. Ano naantay mong panahon? Diba? Puntahan na lang natin. Diba? Laging excuse eh. Ikaw natutulog pa, yung apply mo naliligo na. Ikaw naliligo pa lang, yung apply mo may invite na. Ikaw mag-i-invite pa lang, yung apply mo may pay-in na. Kaya no wonder, yung check mo, hindi maabot-abot yung check ng apply mo. Kasi magkaiba kayong trabaho eh. Guys, pag sumali kayo ng networking, may check na kayo. Handaan niyo yan. Blanco nga lang. Kayo maglalagay kung magkano gusto nyo. Kung pang trabaho pang 1,000, pang 1,000 lang. Pero pang trabaho pang 40,000, 50,000, 100,000 dirhamo, trabahuin mo. Gusto mo yun eh. Diba? Konting sakripisyo para sa napakalaking balik. Guys, you cannot change your future in the future. Tandaan yan. But you can change your future by shaping your present. Yun po importante ron. Kung hindi ngayon, kailan? Kung hindi ikaw, sino?
There's a two kinds of people in the world. Ano po yun? The one who watching things happen and the other one who make things happen. Sino ka ron? Diba? Nakukuha niyo po ba ako? O parang... Alam ko ba? Patuloy lang po natin sa susunod, ha? Yan. Susunod po natin yung belief level. Belief level. Yan. Kailangan po, ang belief level natin, parang pyramid na sinasabi. Yan. Kailangan merong kang belief, una, sa upline mo. Kailangan merong matiwala sa upline mo. Kung nagpasali sa'yo dito, napasali ka niya nga. Dapat may tiwala ka sa kanya. Diba? Sa lahat ng sasabihin niya, tanda mo, huwag mo isipin pinagkakakitaan ka niya. Kasi pag kumita ka ng malaki, mangingi ba yung upline mo? Hindi naman eh. Lahat ng benefit na sa'yo. Lahat ng papuri na sa'yo. Gano'n kasarap, guys. Naglalakad ka, o pupunta ka sa isang ganitong meeting, ituturo ka. Sir, nakikita mo ba yun, nakamauna nakakulay dito? Grabe yun. Kumikita ng 20,000 dirham every week. Isipin mo yun. Dati na nagmamaneho ng truck. Gano'n kasarap yun, di ba? Na yung ikaw na yung tinuturo, na yung ikaw na yung nagsasalita, yung ikaw na yung nagsishare, iba po yung feelings mo. Alam mo kung bakit ko nasabi? Kasi napakasarap po. Napakasarap po magsalita sa harap. Napakasarap po mag-share ng kaalaman sa harap. Kasi alam mo kung bakit? Kasi nangyari po sa akin, nakaka-encounter po ako ng ubod na negatibong tao. Ang downline ko po konti lang. 780 lang po. 780 downlines lang ang downline ko sa Legacy. Kaya po malaki ang kita ko kasi meron po akong 3 heads at saka may pairing match po doon. Pero sa 780 na po yun, mula sa una hanggang sa uli at sa mga hindi sumali, lahat po yun dumaan sa kamay ko. Wala po akong hindi nakausap. Meron po doon sa 780 at sa mga hindi sumali, meron po doon isang tao na napaka-negatibo na nakausap. Sobra pong negatibo. Kung nandito po ang opisina namin, sa kanto lang po yan sa restaurant na yan, nandun po ang opisina nila, Net Games. Tuwing Friday po, umaabot yung tao namin doon sa kanila. Ang dami po ng tao namin. Pero ayaw niya nang maniwala. Ayaw niya maniwala na may nangyayaring kitaan. One time, November 18, lumuwas ako ng Baguio. November 18, bumalik po ako ng December 19. 32 days lang po. Kumita po ako ng 160,000. At yung taong negatibong yun, nagulat siya pagbabad ko ng damit kasi bumaba ako sa tindahan namin. Inatid ako ng mga upline ko. Nagubad ako. Sabi ko, kilit naman dito. Nakita niyo ko kumakaway ng 160,000. Sabi niya, kuya, saan galing yan? Alam mo, sino yung negatibo? Yung kapatid ko. Ubod ng negatibo. Pero nung narinig niya ako magsalita, nung nakidnap ko siya, actually, kinidnap ko pa nga eh. Sabi ko, may pumuntahan tayo, Net Games. Hindi niya alam, networking pala. Pero narinig niya ako magsalita. Nung narinig niya ako, paano magbumitaw, paano mag-motivate ng tao, sabi niya, darating yung araw. Darating yung araw, kuya. Ako'y nasa lugar. Thank God. Kung utol ko nakakotse ngayon, dahil sa networking. Kung utol ko, ibubuhay sa nanay ko. Diba? Hindi daw nagsisisi. Diba? May ups and downs po. Dumaan po ako sa up, dumaan po ako sa down. Pero ang maganda lang po dito, kung paano mo yung handle ng ups and downs. Diba? Yun po yung kailangan. Kailangan po lagi ka may tiwala sa upline mo. Pangalawa po, sa company. Siyempre, lagi may tiwala ka sa company. Ang importante po kailangan para magkatiwala ka sa company, aralin mo. Aralin mo yung buo. Siyempre, meron po kayo may, kagaya nga po ng sinare ko kay Lapjo, meron po kayo may encounter na networker na agaya ko. Na maraming tanong, makulit, bago mong pumasali. Actually, kung nandito po ako mag-network, marami na pong nag-invite sa akin. Pero ayoko na po uli mag-network. Sa totoo lang. Ayoko. Hindi po sa nadala. Kumbaga, na-burnout po ako eh. Pero bakit po ako bumalik, sabi ko, siguro time na uli para makasindihan uli yung kandila na namatay dati. Diba? May tiwala ako sa sarili ko, nandun pa rin naman. Yung knowledge ko nandito pa rin naman, hindi pa rin nawawala. So yung kailangan, aralin mo. Kasi,
Pag nakaka-encounter ka ng kagaya ko, sigurado ko sa'yo, hindi mo mapapasali at mapapahiya ka. Ano yung mga kailangan mong alamin? Kung anong backup ng company nyo, saan naka-base, sinong may-ari, anong kalakaran. Yun po yung mga kailangan. Para lahat ng ibibitaw niya sa'yo, na tanong, ayaw mo sagutin. Kahit hindi ka na maglatag, handa mo, kahit hindi ka na maglatag ng negosyo, pag nasagot mo yung mga critical na tanong niya, sasali sa'yo, paying sa'yo. At pag nakakita ka ng isang networker na kagaya namin, o ng isang leader, hindi ko po sinasabing magaling po ako, na-sharean lang po ako ng konting blessing na mga pagsalita rito. Pag nakakuha ka ng isang kagaya namin, guys, siguro doon ko magkatrabaho para sa ilalim. Tutulong sa inyo. Huwag nyo nang bibitawan. Okay? Pangatlo, ito po yung pinakamalaki kailangan. Yan. Bakit siya yung pinakamalaking space? Kasi dito siya yun. Dapat kita. Dapat may tiwala tayo. Kasi lahat naman ng biyayang makukuha natin o lahat naman ng ma-achieve natin, lahat naman yan, alam niyo eh. Lahat naman siya yung nagtakda. Dapat meron tayong tiwala sa kanya. Okay, pangatlo dapat, ay pang-apat, kailangan sa sarili natin. Diba? Kailangan, napakalaking tiwala sa sarili mo. Guys, huwag kang manghihina. Diba? Maraming akong kilalang networker na minsan lang nadapa. O hindi kahit hindi networker. Sa mga negosyante. Minsan lang nadapa, minsan lang nalugi, ayaw na umulit. Diba? Huwag kang madala. Araw-araw kasi para sa akin, araw-araw ang buhay natin parang sugal. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala po kayo doon, ma'am? Sir, naniniwala kayo doon, sir? Pagkatapos itong meeting na to, uwi ka hindi, sir? Uwi. Sigurado kayo, sir, uwi ka. Kahit anong mangyari, uwi ka, di ba? Pwede ba pag uwi mo, huwag naman sana, mabangga ka? Tama, mali. Pero still, susugal ka, uwi ka. Ganon din po dito. Kung bakit ka nandito sa networking, nung una hindi mo naman alam ko eh. Sumugal ka na eh. Kumbaga sa ulan, naulanan ka na. Eh di maligo ka na, kasi pag di ka naligo, magkakasakit ka. Diba? Yun po, kailangan po yung belief level po natin. Ganito rin po. Kaya kailangan nakasentro din po kay God. Para lahat po nang gagawin natin, may blessing. Okay po? Tanong ko po, sino po yung nahihirapan na mag-handle ng grupo? Meron po ba rito? Taas lang po yung kamay. Sino po yung nahihirapan mag-handle ng grupo? Si Sir. Sino po yung nahihirapan mag-follow ng invite? Yung napresenta na, sino po? Wala po? Ha? Lahat tayo naman. Ah, Halos lahat naman. halos lahat naman. Lagi nyo lang pong kukunin o lagi nyo lang po titignan yung weak side nila. Kung saan po sila. Kung doon po pumapasok yung form. Lagi nyo po lang titignan yung weak side nila. Kung papapalo nyo sila, mapapasali. Ang lagi mo lang iisi sa utak nila, result and tulong. Tulong lang, guys. Effective yun. Effective yun, hindi lang sa akin. Sa napakaraming networker. May salitang tulong. Kasi pag hindi mo siya ipangako mo sa kanya langit ang lupa. Pero pag hindi mo siya tinulungan, wala pong nangyari. Mapapasali mo siya pero at the end of the day, sasama ang loob niya sa'yo. Diba? Yun ang kailangan. Kailangan kasi pag wag kang magsawa mag-invite kung hindi sumali ngayon. Sino ba nakakita ng kape sa lamay? Yung kape sa lamay, ma'am, kape po, sir, kape. Nakali na ng lamay, no? Yes. Pag hindi ka ba kumuha ng kape, bubuhos ba sa'yo? Ayaw mo kumuha, ah? Di ba, hindi? Diba? Pero at the end of the day, kung pagkatapos nung gabing yun, ubus yung kape. Kumuha ka o hindi, mauubos yun. Ganon din po sa networking. Oh, ma'am, laminay. Okay lang hindi sila kumuha. Pero tandaan mo, darating ang araw. Sila maghahanap sa'yo. Bakit? Kasi hindi ka uminto. Hindi ka uminto ng pag-aalok. Diba? Parang isang tindera ng sampagitan. Nakita na ba tindera ng sampagitan sa Pilipinas? Yung kumakatok sa kotse? Ano bang gagawin nun? Pag hindi mo pinagbuksan, ihahampas ba yung sampagitan sa salamin mo? Tapos maglulupa sa isang gitna.
Hindi, kahit umuulan, umaaraw, tirikang araw, kakatok yun sa ibang sasakyan. Pero titignan mo pagdating ng gabi, ubus yung din ng pagitan. Di ba? Di ba? Doon po pumapasok yung discouragement. Kailangan po ang discouragement, ituring po natin, sorry po for the word, tae. Diba? Pag nakakita ba tayo ng tae, ano bang gagawin natin? Ay, iwasan, di ba? Anong gagawin mo na?